Bayan, magandang hapon po sa tanan. At muli bumabati po ang Kuya Ed TV tungkol po sa mga talakayan po natin ngayon na we're hoping na magiging maganda bayan. At precisely, we are hoping na maging maayos po ang tanan. At tungkol po sa sitwasyon natin, hinihingi ko po ang kaukulan na respeto po sa ating banal na Ama na naway pagbigyan tayo ng pagkakataon na makapag-usap-usap. Muli po, Ama, ay atin po silang dinadalangin sa puntong to. Ang ating po mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum po. Ang katahimikan at ang pag-ibig muli po ay sumupuso natin. Sa mga kapatid namin kakristyanuhan, muli po ay manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po, Ama. Alam namin ang iyong pong tunay na programa. At hindi po lingid sa iyo ang katotohanan, Ama, na nangyayari na po ang iyong kagustuhan. Paunti-unti na pong may linaw at may katotohanan ang bawat pong sandali. Humihingi po kami ng kapatawaran sa amin po mga nagawang pagkukulang, Ama, naway mapatawad mo. At dinadalangin ko po yung aking sambayanan, Ama, na manatili po sa pagiging mapagsunod, mapag-aral at mapag-ibig sa iyo, Ama. Nananalig po kami, Ama, na ikaw po ang lahat ng may kagustuhan na nangyayari sa aming bansang Pilipinas. Nananalig kami, Ama, na natanggap na po namin ang mga panalangin namin, Ama, sa ikabubuti po at ikatatahimik ng aming pong bansa. Sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Bumabati po kami sa Sandatahang Lakas. Bumabati kami sa National Police. Ano man po meron, ang bagay na ito ay hindi po lingid sa isang akda ng katotohanan, bayan, na ngayon ay hindi po mapasinungalingan. Unang-una po sa ating pahina ay yung aking pagbibigay alarma sa katayuan ng Mayor ng Banban, Alex Serial Guo. Binabaliwala po ako nito noong Your Honor pa. At sila ay nagdagdag ng threat sa akin tungkol sa mga bira ko tungkol dito kay Alex Guo. Uutay-utayin pa natin hanggang sa St. Luke's. Aabot po tayo ngayon. Sa punto pong ito, pinababalaan ko po ang NBI, ang lahat ng council regarding security and investigation po sa Senate. It was by June or July na ang nakikita po namin ay ang aming pag-aaral ng kapatiran na samahan. Sabi ko, very aggressive in the discussion that the legal intended to defend Alex Guo is masyadong maririin yung kanilang mga pagbabaybay, yung kanilang mga palusot. And then all of the sudden, it is a conditions of one particular question. Yung mga taong kasama sa
sa Pogo, yung doon sa inaakusa sa kanila na daluhaping pagtanggi dahil sa mga bulong ng mga demonyo sa likod. Okay? Larga! Yan ang dalawang uri ng attorney. Ipinagtatanggol ang tama at binabaligtad ang katotohanan. Yan ang dalawang klaseng attorney. Mga ano yan mga wala nang puwang sa langit yan. Dahil ang mabuti pinasasama at ang masama ay pinabubuti, yan ang kaso nila. Gigil na gigil po si San Pedro sa ganyan. Well, attorney kayo galing nyo. Pero ang kaso ng aking babala na bantayan ninyo si Alex Guo, dahil yan ay sadya namang may training yan ng spy. All of the sudden, spy training is very particular tulad ng KGB at mafia. Mafia malulun. Anong nangyari? Tinira ninyo ako. Tinira ninyo ako, bayan. Como para daw ako kung sino tungkol kay Alex Guo. Hindi pa nga ano daw ang tao kung makapagsalita na tayo ganito. But ngayon nabura ba yung bawat letra na aking sinabi? Mali ba? You've got mail. Mali ba ang aking sinabi o eksakto lang? Natatakas at gagamitin ang backdoor. Ang Pilipinas po ay merong 100 lusutan. Kaya nga yan pulo ng silanganan. Hindi po yan isang pugik o isang buwig. Yan po'y magkakahiwalay at yan po'y may butas. Sa mga tusong China, katulad ng mga China, magaling po yan. Hutang ina, magaling po yan. Kung alam nyo lang, namumuhunin din yan ng mga destabilisasyon. Galing, no? Pero ito ang totoo. Tumakas, nagmukhang tanga sila Hontivirus at yung grupong nag-iimbestiga. Kung ano-ano pa, detail. At naniniwala sila sa tagapagtanggol ni Alex Guo na ito ay nasa Pilipinas pa at ito ay hindi tatakbo because si Alex Guo ay isang Pilipino. Dapat i-disbar kayo ba? Ang mga pabulong-bulong nyo. Mayor, sagutin mo na hindi totoo yan. Mayor, pabulaanan mo yan. Huwag kang aamin, Mayor. Yan ang bulong ng mga demonyo. Okay. Dahil nangyari na ang lahat, dapat yung mga attorney na yan, para hindi na pamarisan ng iba pang mga attorney na ang katotohanan ay binabaligtad at ang kamalian ay ginagawang katotohanan, i-disbar kayo. I-disbar, pawalan kayo ng lisensya at karapatan na maging attorney kasi bayad na kayo. You have million. Naamoy namin, basta makalabas lang kami, kaya magbabayad kami ng ilang milyon, kahit bilyon pa. Tama, mali? Tama, sabi ng butiki. So ngayon, nahuli na po si Alice Real Guo sa Jakarta, Indonesia. Babalik po sa Pilipinas yan. Magtututuro yan ngayon si Alex Guo. Ang tinuruan nyong magtaksin, ang tinuruan nyong magtraidor, ay tatraidorin din kayo. Hutang ina mga attorney. Si attorney. Kasi ang preliminary investigation dahil dito kay yung isang kapatid niya, sa kapatid niya, dahan-dahan pong nagbibigay ng statement at dahan-dahan pong nabubuo. Sila po ay makukulong sa woman correction. Pagsasawaan sila to.
Cute na cute. Ang hamis. Tignan natin. Sabog ang pula mo. Pagbalik niya dito magtututuro, kaya prepare for a request affidavit for disembars yung mga attorney. Naniniwala ba kayo bayan na walang kinalalaman ng attorney sa pagtakas niya? Tangina. Minsan, ang taong sobrang talino ay sobra ding bo. Yan yung mga bayan, yan yung mga datingan, ang datingan natin. At ito nga po, kabayan, ay pinatotohanan lang natin na hindi nila siniseryoso na yung atin pong mga babala. At ito po ngayon ang isa sa mga programa ay submitted na dapat pong iayos at linisin at paggandaan sa mga susunod na pagbangon ng Pilipinas na maging internal policy, law, na maigting nababantayan ang pulo ng Pilipinas. Kung meron 7,701 island ito, kung high tide, at kung low tide, babantayan po. Kaya maglalaki po ang bilang ng mga Coast Guard. Utay-utayin po natin. Check. Nahuli na. Hindi pa may tuturing na pugante po yan. O, para sa mga nagkakaso kay Pastor Kibuloy, ng mga bugok at gago, ng mga bobo, na ginagamit ang kanilang uniforme at ranggo, ito po, hindi pa ituturing itong fugitive. Kasi hindi pa nakukulong. Kasi pag once na nakulong po ito, hindi na po siya makinis. Siya na po ay magaspa. Swerte. Yan po ang datingan yan. Bayan ha, sasara na po natin pansamantala kay makakaabot po tayo ngayon sa Bonifacio Global Station para sa kung ano pong update. Okay. Police Brigadier General Diwata Torre speak purely lies in his interview at Region 11 PNPO office. Ay, kung bakit ba naman, Diwata Torre, naniniwala ka pa na ang taong bayan ay naniniwala pa sa mga katarantaduhan mong ginagawang pagpapaliwanag na ano ka mo? This is purely police operation and there is no political means. Lalaman natin yan. Pero kami, na alam namin kung ano tactical operation at ano ang lalim ng inyong intervention. Ha? Sabi nga niya, walang hukay. Walang ano? Walang hukay. Walang hukay. Tanga ka. Tanga. Walang hukay. Gunggong ka. Mana na mo na nandoon sa St. Luke. Diwata Torre, tangina na lang, oo. So, next time, huwag ka na mag-uniforme kapag haharap ka sa pampublikong interview. Huwag ka na mag-uniforme. Mag-beach sando ka na lang o beach polo ka na lang. Hindi bagay sa'yo yung uniforming sinusuot mo. At hindi karangalan ang sabihin ko ang totoo tungkol sa'yo. Nung panahon ni Apulacay, ang lapastangan at mga abusado ay Philippine Constabulary. Yehey! Sa panahon ni Bangag, ang lapastangan at ang abusado ay Philippine National Police. The same feathers flock together.
sa akala ninyo dahil nakapwesto kayo ng ganyan, hindi yan mangyayari. Hindi mangyayari yan, baby. Na ang inaakala ninyo. Yan ang inaakala ninyo. Nung panahon ng PC, ang napakasalbahe, abusado. Ngayon naman, PNP ang pinakasalbahe at abusado. Huwag niyo sabihin hindi yan totoo. Parang wala kayong ginagawa dyan na kasamaan sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Ganyan ba yung klase ng warrant of arrest? Wala na nga kayo nakita, hindi kayo umalis, at nanatili pa kayo dyan, nanakit kayo ng mga tao, at anong ginawa ninyo? May pulso. Anong ginawa nyo ngayon? Yung pulso na yan, ha? Hinukaya ninyo kung hindi ba naman kayong isang tanga at gago. Si Kuya Ed ay may experience at may training, bayan, sa Treasure Hunter Associations of the Philippines dated September 23 of 1995, mismo doon sa opisina sa San Lorenzo Village, sa Salcedo Village, Makati. Karamihan ng mga nalulustay ang pera pag sinabing treasure, ay ang ginagamit nilang putang ina, detector. Na walang gago pong hapon nung panahon ng ikalawang digmaan ang maglilibing ng kanyang treasure at paglalaanan ng kanilang buhay, tapos ituturo lang ng dahil sa detector. Ang ginagawa ninyo ay natatapat kayo sa sinasabing anti-detector. Ang hapon ay maghuhukay at maglalagay ng sinasabi nating natural gold. Para sa tuwing ilalagay ninyo ang inyong compass, ang inyong detector, ang inyong GPS, ay sapul ng sapul ng sapul ng sapul. Ang tanong, naabay Bulawan? Wala. Naabay treasure? Wala. Aabutin nyo ba yan, dyan, mga bugok, ang Afghanistan? At sasabihin sa iyo ng taga-Afghanistan, unsa mandong ang himo diribay. Wa man Bulawan diri, Afghanistan manane. Ibig sabihin, makatatagos mo sa kalahati ng katawan ng digdig hanggang sa kabilang parte ng mundo, walang gold. Merong katangahan at merong kabubuhan at merong kagaguhan. Paglapag ng video, pagbasa ko kanina ng kahapon, pagkatapos ka ng program, pagbasa ko ng video, Kuya Ed, eto sila, papak, kompleto, papak, putang ina, wala naman sign ito Natural soul compress ang tawag nito. Hinaluan ito noon ng gold para ang kanyang detection mapunta doon, maligaw ang maghukay. Kaya maraming dating mayaman na nag-treasure na ngayon ay mahirap na dahil sa component na ganyan, anti-detector. Kaya nagkakamali ka, General Diwata Torre, na yung mga gunggong na bata mo na yan, na galing ng Apo, galing doon sa minahan ng ginto, pinahukay mo dyan, walay treasure diha, natural gold, na yun ang ginamit para sa anti-detector. Kaya tignan mo, malasin ninyo, i-detect ninyo ngayon, ilayo nyo yung graba, yung mga lupa na kinompres nyo galing sa ilalim. Sige. Wala na yung pulso. Mawala na po yung pulso na sinasabi ninyo.
Pero ang laki ng kaso ninyo. Yan ang totoo. 1,500 file cases are waiting and it is disseminated to the Supreme Court. Kasi ang putang na Supreme Court ay hindi po gagalaw kung wala'y kaso. Kahit po patayin ka sa harap nila, raping ka sa harap nila, o patayin ang iyong asawa at ang iyong anak sa harap nila, hanggat hindi po kayo nagkakaso, wala pong pakialam ang Supreme Court. Dapat nire-revisa natin ang batas na kanilang kapit. Pwede natin gawin na saka lang sila magre-react kapag may filing na ng case. Ombudsman, meron ba? May gumalaw ba na ombudsman? Ano pa? Ano pa? Yung IAS nga, hindi gumagalaw yung IAS eh. Internal Affairs Services. Para kasuhan sila eh. Dilat ang mata ng IAS niyan. Ang daming ebidensya, ang daming nakikita, pero hindi napapakinabangan ang IAS against General Diwata Torre. Kay hadlok man na to serve and protect the system inside the Philippine National Police. Matatapos din, no? Hindi naman po lahat ng araw Pasko ba yan at hindi sila matatapos. Matatapos din ang lahat. Lalo na ngayon. Bayan, ano lang ito, question lang ito. Pero, hayaan nyo, tapusin lang natin. Maligayang pagbati sa lahat ng kampo ni Diwata Torre, apil po si Marbil, at saka si Ngabalos. Lami po yan. Alangan naman si Diwata Torre lang ang kasuhan. Command responsibility, siyempre chief of PNP. Siyempre, ang chief of PNP, pag alam niya putang ina, gagraduate siya, magre-retire siya, wala siyang wala siyang mapapalang pera, putang inang yan, buhay na yan. Wala siyang sasahurin. Lahat puro kaso. Siyempre, ituturo ka. Diba? Kahit anong baba ng inyong pagpapaliwanag, kahit anong baba ng inyong mga interes, violation at violation pa rin yan. So, sige, darating ang time. At yung time na yun po ay malapit na kasi nasa St. Luke's na. Okay, seryoso po tayo ulit. Ito ay comment ko lang po sa aming kapatid sa AFP, sa kanya pong to expedite his statement during the public condition doon regarding to his side when AFP concerned. Name is Colonel Cabunok. Well, Sir Colonel, perfect po lahat ang iyong sinabi. Wala pong violation, wala pong pangit, walang pagbabago, wala pong dapat ika nga sa sinabi mo, Colonel Kuya Cabunok. Siyempre, ang taas ng respeto natin sa mga Ranger. Marami kang matututunan kay Kuya, pero but this one is only an expedite conditions also in the mere na kung bakit ang mga taong bayan ay sumisigaw na sa kululuhan ng sandatahang lakas ang taong bayan. At sa puntong to ay napupunta po tayo sa sinasabi nating katayuan ng Kingdom of Jesus Christ, kasi yun po ang doon po na nangyari, doon po nangyari ang paglabag at pag-abuso. Nananalig po kami, sir, na yung itinuring mo, your expedition, your clarifications is very wide, clear. In the concept na to expedite the true process of law. Yes, tama po. Walang labis, walang kulang, sir. Tama po. Pero, yun ang matindi. Yung salitang, pero,
kung ang lahat po ng iyong sinabing departamento in the rule of goddamn law to expedite that the necessary action taking in the crimes for the people that being created and being committed by the Philippine National Police inside the kingdom of Jesus Christ is so obviously, sir. At ang sinasabi mo mga departamento, ombudsman at ano pa man, Department of Justice, Department of lahat ng department, pati na ang Supreme Court, ay hindi nagre-react at hindi nagtitake ng aksyon tungkol sa kung anong kalapastanganan ang ginagawa ng National Police. Colonel, tayo bilang sandatahang lakas na nakikita natin na labis na pinagsasamantalaan sa karapatan at kalayaan ang ating mga kababayan. Ano po ang inyong nakikita? Just again to process? At sasabihin mo na ginagamit ang AFP ng mga tao for destabilization? Hello, Colonel. Kaya nagkaroon tayo ng pagbabago magmula, sir, kay Ferdinand Marcos na nauwi kay Cory Aquino, na napunta kay Tabaco, na napunta in so on. Yan po ay dahil sa kagitingan na ginawa para makita ang kamalian. At sinamahan po yan, Colonel, ng taong bayan at nabuo ang kauna-unahan, EDSA People's Power. Sa kapanahunan ni Joseph Estrada, huwag ninyo akong subukan. And then what's when going on? General De Los Reyes announced that his support to the president ay wala na at inaalis na. Because the cry out of the people and the nations of the Republic of the Philippines, sir, katayo ang kapanahonan ni Cory Aquino, inilagay ang lahat ng batas, inilagay ang lahat ng departamento ng ating gobyerno sa mga MPA. And then, what happened after? Kinudata. Kahit kami, sumama kami sa kudata. Dahil nakikita natin na ang kapiyan at kawalangian. And then, pagkatapos, ika-cried out mo to the public na because it is a process of law na hindi po natin dapat ganito, because parang sinasabi mo, destabilizer kami. Sir Colonel, kung tama at wasto ang panuntunan ni Bongbong Marcos at hindi pinaprioridad ang pagiging adik, bagkus ang tungkulin niya sa taong bayan ang inuuna, at itong kanyang mga alipores at mga buwaya ay hindi nilalamon ang kaba ng bayan, bagkus ito ay pinagpapahalagan at nagkakaroon ng tamang programa, ay wala po kami. Sir, wala kami. Wala si General Mascareñas, wala si Colonel Dado, wala si Kuya Ed. Kaya nakikita namin. Pero hindi ibig sabihin na kami ay destabilizer. Kami po ay taong bayan. Sir, for your pardon, for your information, kami ay nasa partido po ng taong bayan, sir. Kung nakikita natin na wala ng aksyon ang lahat ng departamentong meron kang itinutulak na hindi po pwedeng makialam ang pamahalaan, ang AFP tungkol sa alin. Tungkol lamang yan sa Constitution Appropriate Law na ang sandarhanlas ay manunungkulan na idepensa ang bayan at ang taong bayan against doon sa perpetrators ng kasarinlan at kalayaan ng bayan. Kalayaan ng bayan! At ang PNP, sir,
alam naman natin, there is a power above the civilian. Kung ganyan, sir, ang power na yan, sir, in above of the civilian, they are prescribing and destroying the image of the Philippine National Police because of their committed crime and violation sa loob mismo ng Kingdom of Jesus Christ. Ano pa ang masasabi mo? Saan pupunta ang taong bayan? Di ba't sa sandatahan lakas? Sisigaw ng kanilang kaapihan? Yes, sir, tama ka. That is the ruling of law. Dividing the what we call the power and the foundations of the authority will be served to our people and nation. Hindi kami, sir, mga destabilizer. Taong bayan na po kami ngayon. At nakikita namin, sir, ang katotohanan. Humihingi lang kami ng pagsalba. Humihingi lang kami ng pangunawa. Humihingi lang kami ng sigaw dahil meron po tayong tungkulin base sa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Kaya nga po meron, sir, meron sandatahang lakas na tagapagtanggol ng bansa at ng mamamayan. Tagapagtanggol ng bansa at ng mamamayan. Tagapagtanggol ng bansa at ng mamamayan. Sir, kung may kalapastanganan na, pwede na pong sumingit sa kapakanan ng taong bayan. Dahil hindi po natin, sir, pwedeng kalimutan na ang sahod ng sandatahan, ang sahod ng isang sundalo, sir, ay galing mismo sa buwis ng taong bayan. Kaya paano mo, sir, masasabi na hindi po pwedeng mag-commit, hindi po pwedeng manaway, at hindi po pwedeng mag-intervene ng AFP? Saan galing ang sahod natin, sir? Jay Banger? Tapos, sir, hindi po pwede, sir, because meron parang standard operation procedure na how to defy our constitution, our law, etc. Anong lolo pa yan, sir, kung ang taong bayan na ang nilalamon, sir, kung ang taong bayan na, sir, ang nasasaktan, kung ang taong bayan na nagbubuwis na ng buhay, hutang na, sir, AFP tayo, nakatunganga lamang tayo. Hindi ako galit, sir, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Well, total, hindi ka siguro sanay na ibuwis ang iyong buhay at serbisyo sa karapatan para sa taong bayan. Kaya ang sabi mo sa amin, destabilizer. Kasi isang kudeta man sa loob ng AFP, hindi kayo nakasama. Diyan na kayo nakasama sa Ranger lang. Nananalig naman kami, sir, na meron kayong sariling option. Yes, at sinasabi natin, sir, we, the AFP, follow only lawful order. Yes! Ano bagang? Lawful order. Bagang. Hindi po ba order na makita natin nagadaluhapi, halos na pagsasamantalahan ang karapatan ng taong bayan? Nagiging api-apihan ito doon sa may mga armasan at nagpapakilalang sila ay mga sandatahan ng National Police na pwede silang mag-abuso sa karapatan ng tao. Hindi, sir, hindi ito usapin ng ikaw ay BBM. O hindi ito usapin ng BBM. Hindi ito usapin ng Duterte. Ang usapin dito ay kung sino pa ang abusado, sila pang nagpapatupad ng batas. O sige, i-file natin. Kaya nga po, sir, 1,500 ang file station case. Pero wag naman natin, sir, sabihin na walang karapatan manghimasok ang AFP. At ang sigaw namin para sa sigaw ng taong bayan, sir, ay ginagamit lamang ng mga destabilizer. Hello, sir. Kami po ay taong bayan na. Since ng pagpapatalsik
sa tungkulin ni Ferdinand Marcos Sr. hanggang sa kuditahin sa upuan si Cory Aquino. Hanggang sa muli gumalaw under sa kapamahalaan ni Joseph Estrada. Soon, hanggang sa Okwutser, hanggang sa Stanhope. Yan po ay lahat, ang rason ay taong bayan. Sa ilalim ng pamunuang mapagsamantala sa taong bayan. Ibig mo sabihin, sir, utang ina, mamamatay na lang ang mahal mo sa buhay, magulang, kapatid, anak, ripin sa harap mo, sir, utang ina. Hindi ko trabaho kasi yan eh. Sundalo kasi ako eh, ranger. Hindi nga lang kami, sir, regular para sa training ng ranger. Pero hindi ito ang panahon, sir, pasabi mo, etc., bla bla bla. Ang sinasabi lang natin, sir, dito, ay kung wala nang masasandalan ang taong bayan, kung wala nang matatakbuhan ang taong bayan, kung wala nang lilingon at mag-aabot ng kamay sa taong bayan, sir, tayong AAP, pagdadamot natin, anak ng pusang inang yan. Hindi dahil sa nagbuwis kami ng serbisyo namin, sir. Hindi dahil sa nagbuwis kami ng buhay namin sa lahat ng kudeta. Hindi ibig sabihin na kudeta kami, sir, nananaginip lang kami. Hindi dahil sa kudeta kami, sir, dahil lang sa kapakanan namin sa sarili. Nagkudeta kami, sir, para sa taong bayan. Sinira namin ang aming pagsiservisyo nang dahil sa taong bayan. Dahil nakikita namin ito ang tama sa kanilang kapihan. Wag lang, sir, wag lang sabihin natin. It's enough, sabihin natin na, pwede naman sabihin natin, sir, na kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Oh, well, if the times come na sumobra sila at hindi na nila sinunod ang batas, etc., etc. Sa totoo lang, hindi naman sinusunod ang batas eh. Meron naman, sir, may isinadmit naman ang trial court, sir, sa Davao, pero hindi nila sinunod. Sinunod nila, sir, yung pulso. Pulso ng Bulawan. Tignan mo, sir, may hukay na. Tignan mo, sir, sila. Pero kung plano natin, sir, o plano namin, plano ng grupong kabila, sir, tapos ng istorya, sir. Nung anniversary pa lang mismo, nagkaduguan na. Dahil sa pagpasok ni BP Sara, papasok. Pero hindi ipinahintulot. Kasi nga alam natin mali. Ang gagamit tayo ng puwersa, samantalang ang laki-laki ng puwersa ng sandatahang lakas. At ni kailanman ang sandatahang lakas ay hindi nahati. Ang sandatahang lakas, sir, ay bumubuo hanggang ngayon. Kahit ang pulisya, sir, nahati man ang pulisya dahil sa katarantaduhan ng iilan. Pero hindi lahat, sir. Hindi lahat. Kaya nga isa yan, sir, sa mga pinagpaplanuan, isa nga yan, sir, sa academic na iniisip na kung kailan, ano ang kagustuhan ng Ama sa Langit, anong sinyales, anong signal kung saan tayo papasok. Pero don't tell. Kasi, sir, nagtatanong sila, sir, kay Kuya Ed, sir, Kuya Ed, di po ba sabi mo, ang tanging pag-asa ng ang tanging pag-asa ng taong bayan sa kanilang kaapihan ay ang sandatahan? Ngayon, sir, paano natin, sir, masasagot ngayon yan? Kung sa amin, sir,
ipinupors namin na ang tanging pag-asa na lamang ng taong bayan ay ang sandatahan. Tapos committed tayo sa ganyan salita. Tapos sasabihin mo sa amin, sir, destabilizer kami. Sama mo na lang, sir, ng equalizer, woofer, mid-range, yung sound system na kami. Bigyan mo kami, sir, ng magandang amplifier at tutugtog kami ng maganda. Pero hindi yung... Alam mo, sir, yung statement mo, binitawan mo ang taong bayan. Binitawan mo ang taong bayan mismo sa gitna upon interviewing na tapos you accusing us na kami ay destabilizer. No need, sir, para kasuhan mo kami destabilizer. No need. Ibigay ng pamahalang ito ang tamang paglilingkod at pagseserbisyo sa taong bayan, sa mga nakatatanda. Huwag nilang samahan ng mga pagnanakaw. Walang stabilizer, sir, makikita. Walang stabilizer na makikita kung wasto at tama. Walang stabilizer na makikita kung ang mismong pera para sa kaban ng bayan, ang bayan ang nakikinabang tungkol sa mga kung anong benepisyo meron. Walang stabilizer, sir. And lately, sir, on the last, hindi po kami destabilizer. Kami po ay ang kabuuan ng taong bayan na nakakakita ng anong kasalbahian at kaabusuhan ang ginagawa ng mga tao sa ngayon sa kanilang paglilingkod bilang mga tagapagpatupad na tagapagpalabag ng batas para sa taong bayan. Wala akong comment, sir, wala akong galit, sir. Wala, ang sinasabi ko lang, sir, sana makita yung tulay na yan. Dahil kapag dumating, sir, yung panahon at natapat ang sitwasyon sa pamilya mo, lapastanganin ng pulis, lapastanganin ng mga ganitong klase, mapagmalaki, mapang-abuso, wag lang sana, sir, mangyari. Baka mamaya, sir, tumawag ka ng isang kumpanya o hindi man, sir, solo mo silang pagpapapatayin dahil ranger ka. Hindi tayo, sir, nananalangin, sir. Wala akong galit, sir. Tama lahat, sir, ang sinabi mo. Pero ang emosyon ko, sir, bilang pagpapaliwanag na kung ang panahon at ang kasapatan at ang sitwasyon ay tumatayo na wala ng kakampihan, sir, ang ating mga taong bayan. Karapatan natin, sir, bilang sandatahan. Kasi ang mahal ko sa buhay, sambayanan. Ang anak ko, sir, sambayanan. Mga kapatid ko, sir, sambayanan. Magulang ko, sambayanan. Magulang ng mga pulis, sambayanan. Magulang ng mga sundalo, sambayanan. Ang kanilang mga asawa, sambayanan. Ang kanilang mga anak, sambayanan. Ang kanilang mga kapatid, sambayanan. So ngayon, sir, si serbisyo kay AAP, solo, lansam AAP ang tawag sa'yo. Di ba? Payag ka ba nun? Solo AAP. Muli po ba yan? Marami po salamat sa pagkakataon na binigay ninyo. At yun nga po, in the sense na sana lang wag lang ding magalit yung aming kapatid, no? Na ganito. Wag lang ding gamitin yung mga term na kami ay destabilizer. Kasi sa totoo lang, pag nagsabi ka ba ng totoo, at ikaw ay nakakita ng hindi maganda at hindi balanse, at ang umiiyak ay ang taong bayan, at sa ganitong punto, sabihin mo ganito ang tama, ganito, destabilizer na. Uban mo na, sir, ang equalizer, o mid-range, o woofer, para at least, sound system. Nga! Alam mo, sir? Wala na sama ng loob, sir. Total, destabilizer naman kami, sir. Pagtuturing mo, kailan, sir? Hindi naman sumasama ang loob namin. Kasi hindi lang naman ikaw, sir, na nag-iisa. And you are not the official public information ng AAP. Dapat, yung public information ng AAP ang magbabalangkas at magsasalita.
tungkol dyan. So isang parte na lang din na yun na sinasabi mo, self-assessment. Kaya ang sinasabi ko naman ngayon is my own self-propagation. Thank you, sir. Thank you very much. Colonel Cabuno. Next is the people of the Philippines shouting for what is the actions and the program with 5,500 floodway control. Again, wala na bayan. Wala na pong maglalabas at sasagot tungkol sa 5,500 floodway control program. Wala na. Ang pera nito ay wala na rin. Sinuwapang na ng Malacanang, ni Tambaluslos at saka ng DPWH. Mga duwapang cute. Yan lang po ang mahirap. Tapos akala nila, ligtas na kami. Oo, hindi na tayo pinansin ni Kuya Ed. Hinakala nyo. Ihanda-handa ninyo yung tinatawag natin na manifestation na expedite nyo yung inyong mga daily activity, mga report, mga disbursement, siguraduhin niyo. Kaya pag nadali kayo ng accounting, and you will be now entitled to expedite your own expeditionary program under COA, and then COA will suggest that na wala ng pera, sir. Kuya Ed, wala ng pera. Sarap pag ipahati ba sa bako ba? No? Ipahati sa bako. May pa-crucify kayong mga buwaka, mga hayop kayo, mga buhaya. Hirap eh. Tawag sa atin. Sabi. Tang inabayan. Pag sabi ka ng totoo, destabilizer ka. Kakayang puri. Sa totoo lang ba yan, wala na pong pag-asa. Dapat na po ang credibility ng mga to ay magdaan na po mismo sa COA at paimbestigahan na po mismo ng ating Supreme Court ang investigation. Huwag po ang Senate. Putang ina, masasalaula lang kayo sa Senate. Ang gagaling ng mga yun, pero wala namang saysay ang kanilang ginagawa kasi wala yung guts para include to file case against the person. Dapat po diretso. Diretso po tayo sa hukuman. Diretso po tayo sa Supreme Court. At tignan natin, doon tayo magsipagtambak araw at gabi kung gagalaw sila o hindi. At kung hindi, pababain po natin sila sa Supreme Court. Tapos po ang usapan. Dali lang yan. Wala na po sa mga susunod na panahon, wala na pong investigasyon sa Senate. Na-transfer po yung tinasabi natin Viva Films at saka Dutch Entertainment, napunta po sa Senate. Aalisin na po natin yan sa muli pong pagbangon ng ating bansa. Then, eto na. First question galing po kay Kuya Damulog. Kuya Ed, ATM. 6:37 a.m. Karon, ATM, at the moment. We pass by from Quezon Boulevard going to Manila, passing Luneta. Why that the national flag and the national flag is on half? Bakit po naka-half? Naka-pair half ang flag ng Republika ng Pilipinas sa Luneta. Ano pong meron? Base na rin po sa duty detail. Wag na po natin sabihin kung sino pong PSG. No? Wag na po. Kasi sure ito, pag napolitika ito, baka sabihin na naman nila, Lisa Araneta Marcos, may nagbigti.
Talagang ganun eh. Hindi lahat araw Pasko, bayan. Ang punto ay nakarinig sila ng mga descriptionary sounds that a person relations are banging there together. It is a commotion. Then, in a certain action that involved in a family, shouting out, getting out on the quarter room with bloody space. And they respond accordingly to the action taken by the first family and bound to help something to control situation. And then, sige ma. And then, finally, they find out that a blue status conditions of our gentleman and president sitting on his chair. Emergency evacuate to St. Luke Hospital in Bonifacio Global. And that is now our status. Bayan ng Panginoon ay hindi nagpapalampas. Ang gaba gyud mubantay sa imong pintuan kay klaruhin kanya. Kana kung naalala nyo ang aming panawagan na kung po pwede, you have to decide peacefully to remind to surrender your chair as a president, then make breakthrough. And the constraint of your leadership is very weak. So ito po ay hindi masabi kasi alam mo na, may butiki doon, may puting ahas, may tiktik at mayroong bubwit. Yan po ay 4 na sangay ng inflammatory condition po sa loob ng Malacanang. At kami ginagamit namin dito ay butiki. Ay oo, ginagamit ni pala rito, puting ahas, si Marlica. At ang mga radio station ay bubwit. Data ni. Opo, at yun nga po ang problema natin, but hindi po namin ikinaliligaya. Hindi ibig sabihin tawagin kami destabilizer, masaya na kami na meron tao sa loob ng BGC Center. Hindi po kami ganun. Ang sinasabi lang namin dito ay yung tama na which is iserbisyo at gawin ng isang tao bilang panunungkulan, bagay na i-assess natin na dapat nating providingly na ma-improve sa condition na yan. And thoughtfully, on that behalf, the necessary situation is apprehended. So, wala tayong magagawa. Kung gaya nga sabi ko nga kahapon, nakikiusap kami kuya, na kung po pwede, isay tayo ng maayos at malayang pagdidesisyon na hindi na kailangan dumanak pa ng dugo o magkasakitan pa. Tayo-tayo lang, wala namang hapon dito. May hapon ba rito? Incheck. Dapat alisin ng incheck dito eh. Hayaan nyo. Hayaan nyo. Meron pong tinatalakay tungkol po sa pagpapalaya sa mga incheck natin dito. Kasi sila po ang nag-gather information sa kanila. Sila po ang kumukuha ng impormasyon sa kanila. Kaya po sila ay naandyan sa sinasabi natin Filipino-Chinese Chamber para po ma-regulate kung anong status ng ekonomiya ng ating bansa. Makakaabot po yun sa kanila. At ano po ang problema ng mga tao rito? Together sandatahan, pulisya, ekonomiya, sistema, maging sosyalista, binabato po nila. Ang tunay na traitor sa atin po ay ang mga China. Kasi mahina ang pulis. Ang pulis dito, putang ina. Mga sindikato, nababayaran. So, yung mga blacklist doon ng mga sindikato doon sa kanila punta rito. Isipin nyo ba, sa China, walang drugs? Kapag may drugs ka doon involved sa China, patay ka.
Hold upper ka, sindikato ka, patay ka. Traffic violator, patay ka. Manunugal ka, pati asawa mo, binibenta mo para pasugal mo lang, patay ka. Utang ina dito sa ating bansa, lahat ng klaseng kasindikatuhan ang incheck, ang namumuhunan. Bakit ganyan? Bakit lahat ng klase ng mga drugs involvement syndicate dito ay China? Bakit lahat ng involved syndicate dito ng mga sugal ay China? Pilipinas, tanggalin na rin ang PAGCOR. Alisin na rin po yan. Alisin na rin po yung mga klase ng ating sugal. Instead na sugal, ang ating pakatutukan, hospital na lang at saka paaralan at agrikultura. Yan ang unang pagbalangkas ni Beggy Boy. Wala, tagalin natin. Tama po, wala na sugal. Yung pala, pinapapasok lang tayo. Bandang uli, sila pala ang namumuno sa Pogo. Galing, no? Ginagawa tayong tanga, no? Masaya naman tayo? No. Kasi tayo ay naloko, no? 31 million, no? Walang labis, walang kulang, walang kain. From north to south, walang kain. Provide ng grupo, provide namin. Kaya noon, maalala ko yung mga binibili din, magkano isang order na kanin, tapos gulay may sabaw, putang na, yung sabaw lang. Ilagay doon sa plastic, dagal ang motor, kain! And that is now na nangyari sa atin, pero ika nga, hindi naman lahat may tinatawag tayong pagbabayaran. At siguro nga hindi natin alam bakit ganito, hindi natin alam kung overdose o nag-away sila kasi dahil sa dos por dos. Yung pagkakaintindi namin ay nagkasakitan ang mag-asawa, hindi natin alam kung ano ang nagamit o something kasi putok man, duguan man ang muka ni Nilam, bagay na bagay sa kanya, para siyang butweting guhaman. Yun ang totoo. Kaya nga malungkot po, sa totoo lang po, dinadaan na lang namin sa sa biro, pero dapat he take their own position to decide that useless na ako, ineffective na ako. I have to surrender the crown. Bigay na natin ito sa tama kasi wala putang ina, hindi ako tantanan ng pinsan ko, lamon, tinatakot ako ng sige, mag-squill ako kung sino. Parang ganon, siguro hindi na kayanan na ni BBM. So, wag ko kayo maniwala yung mga comment na ganyan tungkol yung malalakas mag-comment kay BBM na nagpapakilala BBM sila, wag kayong maniwala ba yan na precise na po namin sila, puro sila lahat lubredo. Wag na po. So ang advice lang po namin, ang mga BBM supporter at ang Duterte supporter, magkaisa na po kayo, magkaisa na po tayo. Huwag na po tayo natin pag-awayan niya sila. Tuwan-tuwa yung lubredo. Mga dilawan, tuwan-tuwa. Parang hindi natin sukat sila. So in and so on. Kaya nga ito, dumarating na naman tayo sa dagdagan tayo oras. TikTok, dagdagan mo ko oras. Nakakapagod po kasi yung paulit-ulit tapos walang sense. Hindi katulad po ng iba, bla 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 bla. Saan po kayo nakakita na nag-vlog? No? Alas 6 ng umaga. Yate, alas 9 na ng gabi. Yun ang itsura, yun ang tanan. Malaki na kasigurong kita nun sa pagbablog. Wala nang ututan, wala na tong CR. No? Hindi ko din babasahin ko uli yung description. Ano ba ang appropriate? Ngayon, kung po pwede,
Pag natapos na yung trabaho natin, okay. Siguro mga 4 na araw ho, tumigil yung aking mga threat. Nagpahinga yung mga threat. Nalaman siguro nila, putang ina, tinitreat natin, putang ina yan eh. Ganun din trabaho sa atin, para wala. Pinasasakay lang tayo ni Kuya Ed. Putang ina, pagpasok natin sa loob kay Kuya Ed, wagam-wagam tayo. Ganun na lamang po. At antabayanan po natin kung ano ang nangyayari ngayon, kung bigla po akong sumingit at bigla po akong mag-ano sa inyo ng balita sa kung ano ang mga pangyayari, kabuuan itong ganito. Ang punto nila ay gano'n na lamang po. At hindi po tayo papayag, bayan, na anuman ang sitwasyon ay hindi makamit ng taong bayan ang katarungan. At makikita po natin sa mga susunod na araw kung ano ang inaakda ng Diyos tungkol sa kung ano meron ang ating republika sa punto nito. Sa ganitong punto. At ganun nga po. Yun na yan. At ganun nga po. At yun nga ay dumarating din. So, kahit pong sabihin pa nila na tayo ay destabilizer, dinidestabilize natin ang gobyerno kasi walang kwenta ang gobyerno ngayon. Walang kwenta ang pamahalaan. Walang instruction, walang pamunuan na nakikita nilang bayulasyon ng mga putang inang mga pulis na yan sa labis-labis na pagpapatupad. Ano meron? Meron ba doon putang inang niyang kibuloy? Meron bang kibuloy doon? Wala. Ano ang pulso? May tibok? May tibok ang alin? Ang ginto? Ginawa ninyo na nag-hire pa kayo ng putang inang mga treasure hunter, ng mga bobo pang treasure hunter. Siyempre, magdi-detect yan putang ina sa detector nyo, bayan, magdi-detect. Kasi, ang Hapon, kung maglagay, meron anti-detector para hindi ninyo makita kung saan talaga nakalagay. At hindi mga gago at siraulo ang Hapon na madali nyo lang makikita kung nasaan ang Bulawan. Putang ina, naturingan ka, ikaw General Diwata Torre. Purong-puro ka ba? Putang ina. So bayan, at nakita nyo naman kung ano ang description. Ako po ay dahil po sa tinatawag natin na pagkakataon, ay meron po tayong mga kapatid na nandito ngayon, ay iaano po namin, no? At inuulit ko po, Colonel Cabunok. Nakapagsalita po ang Kuya Ed tungkol po sa inyong assessment, tungkol sa sinasabi ninyong walang karapatan at hindi po pwedeng manghimasok ang sandatahan lakas sa problema ng National Police. Hindi ko alam kung anong itatawag natin do ba. Correct ba yun or wrong? O wrong minus wrong? O correct minus wrong? No. Kasi po ang Sir Colonel, ang usapin po dito ay kung wala nang matatakbuhan ang taong bayan, wala nang tatalima at wala nang sasagip sa pagsasamantala ng kapulisan, ay tungkulin po natin sandatahang lakas na mag-take ng aksyon at mamagitan sa salitang sagipin natin ang katayuan ng taong bayan. Okay na yun, sir. Tawagin nyo kaming destabilizer. Thank you very much, sir. You're calling us stabilizer. But the truth is, taong bayan na rin po kami. Sigaw na po ito ng taong bayan. Tinig po ito ng taong bayan. At ito po ay real talk, direct to the point.
So muli po, nagpapasalamat pong muli ang inyong Kuya Ed. Dumarating na naman po yung oras na this is only an adios but not say goodbye. So muli po, bayan, ay iiwan kong muli po ang salita ng ating mabutihing ama ng ating himagsikan na si Gat Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Maraming salamat po sa inyong mga gift. Sana po ay magpangipangita tayo at please subscribe sa ating pong YouTube channel, Kuya Ed TV. At maraming salamat po. At kahit papaano, ang aming pong sinumpaan tungkulin na lagi niyo po kaming makakasama at maasahan sa mga impormasyon, gagawin po namin yun. Hindi po namin kayo bibitawan. Muli po, ang Kuya Ed TV, dagang salamat po. Thank you very much.